Hello, isang magandang umaga, hapon, gabi sa inyo lahat sa patuloy po na sumusubaybay at nakikinig itong aming istasyong ito. Ito ang EJMI Online Music Radio. Yan, tayo po nagbabalik mga kaproks, mga kasis. Sa ating pong istasyong ito, ang EJMI Radio Station na patuloy po na nagagamit sa ating pong mga mahilig makinig ng mga awitin at especially itong mga topics na ito na talaga naman pong napapag-usapan lang naman po sa ating pong pang-araw-araw na pamumuhay. At gaya po na aking po laging sinasabi, ay ito po ay magpapaalala at kung tinatamaan, ay di sapul, di ba? Ganun lang yun. Tanggapin, kunin ng tama at itapon ng mali, di ba? So ganun po. At ako nga po pala si Prox sa bench. Asan ba ako natitingin? Ayun, dito raw sa baba. Ayan. Ayun, at patuloy na sa inyo ay nagpapasalamat since na tayo po yung nag-start ng 2020 sa music. Sa music po yun, pero nag-start po ang ating pong estasyong ito ay 2021 na po yata, yung mga 2021, 2022. So, parang konti-konti lang. Hindi naman talagang nag-full. Pero ngayon po, nung last 2024 ay talagang nag-continuous na po yung ating pong istasyon ito at napag-decide na magkaroon na po ng ganito pong istasyon. At ito naman po ay aming pong ipinapahayag yung pong mga naisin na ipahayag o ipaabot ng ating Diyos sa atin. At hindi po ito gaya ng mga ibang content na talagang patirahan, pasiraan, hindi naman po. Pero hindi naman po against sa mga iyon dahil kalayaan po nila na magpahayag ng kanilang pong saloobin. Pero ito sa atin po ay ito po ay magpapaalala po sa ating mga Kristiyano at sa mga hindi pa nakakakilala ay makinig po kayo para meron naman po tayo mapag-usapan din at mapakinggan. At nga po ay natapos na nga po yung 2024 at ngayon po ay January 2025. Wow! January 2025, parang bagong panganak. Yan. Bagong silang, bagong buhay, bagong pag-asa. Ano pa? Bagong kain. So marami po sa atin na dumaan na January 1 na talagang alos pinuntahan na yata yung mga kapitbahay, no? At tinikman na lahat ng mga matatamis. Yan, sarap niyan, matatamis. At especially yung pinaka-miss ko sa Pilipinas, yung lechon Yan kaya lang, alam niyo man dito sa Saudi Arabia ay bawal. So, din nga po at hindi minsan maiwasan na yung pong resolution na akin pong tinapik last year ay baka naging resolution na lang, parang mere, hindi na po solusyon. No? Pero dangan nga po ay actually ang pagbibigay ng kasiyahan naman sa isang pamilya ay isa pong talagang ministry. Yung pong magkasama-sama ang pamilya sa isang hapagkainan at sama-samang kumakain at nagpapasalamat sa Diyos. So, of course, siyempre, dumaan isang taon na maring iba ay kompleto, maring iba naman ay nasa sitwasyon na may mga sakit o karamdaman yung mga ating mga kapatid ay patuloy na lang natin sila na ipanalangin at ilapit sa Diyos. Ilan naman natin magagawa at siyempre po ay dapat lang nating magkaroon tayo ng isang na patunay na tayo po ay umaasa sa ating Panginoon, hindi po sa ating sarili. Yes, kailangan din nating magtrabaho, kumita para ipagdustros sa ating pamilya at siyempre kailangan din natin yung physical natin ay magkaroon po ng sustansya, medicine. So kailangan din natin magtrabaho. Hindi na pwede nating iasa-asa natin sa ating Panginoon na parang gusto mo bumaksak na lang, hindi po gano'n. No? Kailangan po nating mag-aksyon. So ibig sabihin, kahit tayo nananalangin, sinasabi natin, Lord, ay panalangin ko ganito, panalangin ko ganyan, panalangin ko ganito, ay kumilos din po tayo. Huwag tayo umasa sa ibabaksak ng ayuda. Hindi, kasi pagka ganyan ang ginagawa po natin, ay bawalan po tayo na, asa yung sinasabi na faith mo kay Lord. Oo nga, nandun yung faith mo na, nandun na yung sinasabi mo na, kay Lord ako aasa, kay Lord ako sasanda, kay Lord ako yayakap. Pero kailangan mo rin gumalaw, kumilos, magtrabaho, kahit paano naman, noon pa naman
nagtatrabaho ang mga tao, di ba? Nagsasaka, kung ano-ano mga pinagagawa, nagkakalakal, o para magpalit ng makakain. So, nagtatrabaho. Hindi umaasa sa ayuda. Ayuda na naman. Hindi umaasa sa ibang kung kaya naman ng katawan magtrabaho, yun naman po talaga dapat na kaprox. Yun nga po ay sa mga patuloy na inyo po kung napapakinggan dito po sa radio station, ay patuloy ko lamang po itong ginagawa dahil ito lamang po yung naisin po namin. Yung paalalahanan, yung pong mga tao, mga Kristiyano na nasa loob ng simbahan at yung mga nasa labas na lumalabas at mga hindi pa po mga Kristiyano ay praise God dahil nakikinig kayo rito. So, yun. At ito po hindi po talaga ginagawa namin para gawin ang aming po naisin na salingin yung mga ego or mga pride ba, sinasabi. Dapat yun, wala na po yun bilang isang Kristiyano. No? Pero ang ginagawa po natin dito is para lamang po nating ibigay yung the best nating pagpapaliwanag or konting pagpapaalala. Kaya nga sabi ko nga po dito po sa estasyon ito, hindi naman kailangan ito malalimang dibdiban na salitaan at saka yung mga bagay na kailangan mo pang hukayin. Kailangan mo lang is maunawaan natin kung anong ginagawa natin sa buhay sa araw-araw at maging sa loob ng simbahan. Yan po importante mga kaprox, mga kasis. Hindi na kailangan dito na para bang dibatihan. Hindi na kailangan dito yung pagalingan na theory. Hindi kailangan dito na nag-aaral ba yan sa ganito, nag-aaral sa ganyan. No! Ang gawin po natin is tayo po ay umupo, mag-relax, mag-chill, makinig ng EGMA music, o yan. O, di ba? Promote na yan. At ito po, sa ginagawa po natin kaunting mensahe ay pagsalusaluhan po natin. Yan. So maraming po salamat sa mga nagsusupport po sa amin. Since na-start po hanggang ngayon ay nadadagdagan po ang aming po subscriber at napaka-inam po na kayo po ay sumusuport sa aming pong istasyong ito at ito po ay aming pong nilalagay sa aming puso yung aming pong inyong pong pag-like, pag-subscribe at po-comment ng minsan yung mga personal ay nagpo-comment po at sa mga tao po minsan nakikita ko po sa iba po dyan, sa mga ibang lugar dyan na naghahay na gano'n. Nabigla na lang po ako pero praise God. Kaya po, shoutout po sa lahat. Hindi naman po ako suplado. Baka hindi ko lang kayo napansin. Pero pag nakita niyo ako, lapitan niyo po ako. So, yun po mga kaprox, mga kasis, ay marami po salamat sa oras na ibibigay sa minsan 30 minutes o 45 minutes na aming pong pagsasalita ko nito ay nababahagi lamang po tayo ng salita ng Diyos sa pamagitan po ng isang verse o sa isang pagpapahayag. Ngayon po 2025 ay alam na po natin na hindi nating masasabi kung ano yung magiging buhay natin ngayon, pero marunong tayo magplano. Pero hindi naman natin alam kung magaganap, di ba? Yun ang lagi sinasabi, kailangan magplano ka, kailangan mayroong makita sa iyo ang Panginoon at isang guni mo sa Kanya. Yun. So, sabihin mo na po yung ating pong topic para tuloy-tuloy na po tayo. Ang topic po natin is panalangin may pagpapasalamat. Yan. So, dahil nga po, ituloy ko lang po na kapag tayo po ay nagpaplano, ay siyempre isama natin ang Panginoon. Isang guni natin sa Kanya ang lahat. Dahil kung gagawa tayo ng personal natin at sasabihin natin, by February, by March, gito gagawin ko, at hindi naman kalooban ng Diyos, hindi mangyayari. Baka ma-prostrate ka lang, masaktan ka lang, dahil bakit gano'n? Pinalano ko naman, bakit gano'n? Hindi naman nangyari. Bakit gano'n? Humingi ako kay Lord. Actually, tayo po, mga kaprox, mga kasis, ay iniintay ng Diyos yung ating pong mga ginagawa, ay gagawin natin na mga plano sa ating buhay ngayong taon na to. After that, pwede mo nang sabihin sa Panginoon yung pong plano mo. Nga yung last year na aking pong binigay sa Jeremiah, di ba? Yung plano mo, dapat sanggunin natin sa Diyos. Ngayon naman, ating ginagawa is yung pagpapasalamat na meron pong panalangin. Parang hirap, di ba? Minsan sasabihin, mananalangin, papasalamat ka God. Of course. Of course. Dapat pag nanalangin ka, dapat laging mayroong pagpapasalamat. Hindi mo dapat sabihin na sakala lang, wala pa naman eh.
aba, ibang klase ka. No, libre na nga ibibigay ng Lord, tapos di ka bang papasalamat. Ibig kong sabihin, mga kaproks, mga kasis, wini-wake up lang tayo ng Panginoon na dapat lahat ng bagay na ating pong ginagawa ay meron pong kalakip na pagpapasalamat. Oops, ikaw ba'y gumising kaninang umaga? Pasalamat ka ba na ginising ka ni Lord? O hindi, di ba? Dahil mamadali ka, mas gusto mo na magkape. At malilate ka na, di ba? Simple, pero hindi mo nagawa. Yan ang sinasabi ko, di ba? Yung pagtulog natin, of course ako, hindi ko to may alis. Minsan pagka tutulog tayo, minsan nakakalimutan tayo magpasalamat. Pero required 'yon. Mandatory na natin 'yon sa Panginoon magpasalamat na iningatan ka sa maghapon. O di ba? Ganun 'yun eh. Pagising mo sa umaga, ginising ka ni Lord. Wow, may tigagising ka ha, si Lord pa. Di ba? Kung yung iba nga, hindi na nagigising eh. Oh, di ba? So, yun mga kaproks, dapat po nating lagi nating ipasalamat yung ating pong ginagawa ng Diyos natin. Let's say, example, ngayong taon na to ay nais ko, Lord, na pagpalain mo ako sapagkat nung last 2024 talaga hindi po ko talaga mostly na talagang medyo nag-down yung aking financial. But ngayong taon na to, ay Lord, I believe na itataas mo ang aking financial. Di ba? May plano. Sabi nga ng aming pong Bishop Paul Lulu, sabi niya, mas maigi nagpaplano kaysa dumating ang Panginoon, wala kang plano. Tama yun. Di ba? Nagpaplano, wala kang plano, tapos dumating ang Panginoon, baka tanungin pa na tayo ng Panginoon. Oh, anak, anong nangyari? Wala kang man lang bang plano sa buhay mo? Wala kang plano ngayong taon na to? O, di ba? Ang ating po, the point is, dapat po tayong magkaroon ng straight to the point sa ating Panginoon na, Lord, ito po yung aking plano. Ito po yung gagawin ko ministry. Ito po yung sasalihan ko ministry. Ito yung gagawin ko. Kasi ang Lord naman na mag-provide Ang Lord nang sasagot kung tama yung iyong gagawing plano. Di ba? Okay, fine. Sa trabaho. Bakit ganon? Kabroks, sa trabaho, kailangan mag-settle ako ng mga schedule. Of course, dapat naman. Siyempre, trabaho yun di ba? Dapat mangyari. Pero, alam mo ba kung ano mangyayari? Alam mo ba kung magigising ka ngayon o bukas? Di ba? Hindi di ba? Ganun yun Although may plano, pero dapat mo ring isang guna sa Panginoon na lagi mo sinasabi sa Kanya na, Lord, yung kung plano kong ngayong 2025 ay ibinibigay ko na sa iyo. Pero ito po yung plano ko. Hindi yung, Lord, ibinibigay ko yung plano ko, pero wala ka namang plano, bahala ka na po sa akin. Iyon. Nagpa-plano ka pero binibigay mo sa Lord. Isabel, yung plano mo ay parang sinasabi mo kay Lord na ikaw lang gumawa tapos ako na lang yung susunod. Hindi po ganoon mga kaproks. No? Kailangan magplano ka na merong pagpapasalamat sa Diyos. Lahat ng sinusulat mo, lahat ng nilalagay mo ay dapat merong pagpapasalamat sa ating Panginoon. Yan. Lagi kang magalak. Lagi kang masaya. Lagi kang masayang manalangin. No? At lagi mong sasabihin sa ating Panginoon na nagpapasalamat ka sapagkat ito yung gagawin kong taong 2025. Yan. At iwasan na rin po natin kung ikaw ay may sama ng loob sa ating mga kapatid, sa mga kaibigan, sa mga especially sa magulang o sa iyong asawa, sa iyong mga anak. Asin mo na po yun. Baka yun na nagiging hindrance sa pagpapala mo at sa mga plano mo. At kung meron ka mang doubt, ay ibigay mo sa Diyos. Kasi ang Panginoon naman magbibigay ng tamang sagot yan Hindi kanyan ililihis sa iba. At although minsan yung panalangin po natin, minsan nadidelay. Wow! Actually, nadidelay talaga. Pero ginagawa pa rin ng Diyos yung ating pong mga panalangin. Sinasagot po niya. Yan. Para tayo po kasi doon lang naman natin nakikita at nararamdaman na ano ang faith mo kay Lord. Huwag mong sabihin na humihina ang faith mo. Walang ganun. Ikaw lang ang nagsasabi nyo. Dahil ang Panginoon, anytime, anywhere, kahit anong oras, panahon, araw, taon, nandyan siya. Na kapag lumapit ka sa Kanya, instant, sasagutin ka niya. Diba? Marami ko na pong nasubukan o nangyari sa akin yan na instant na sinasagot ng Diyos sa aking panalangin. Especially kapag talagang parang nandun ka na sa crucial na oras, yung gipit ka na, Lord, tulungan mo ako. Nangyari na po sa akin yan, kaya
Si Lord talaga ang the best. Unang sasagot sa iyo, hindi yung mga call of friend mo. Call of friend mo dyan, no? So, yun, mga ka-prox, ay dapat lang nating tandaan na kapag tayo humingi at nanalangin sa Diyos, ay lagi tayo may pagpapasalamat. Huwag natin alisin yun. Kapag ang Diyos ay patuloy lang na nakikinig sa ating mga dasal. At kung kayo po ay nasa ministry naman, dumalo po kayo sa mga prayer meeting sa IP intercession prayer meeting, prayer, yan, mga ganyan, or ano man ang tawag sa inyo sa simbahan, ay dumalo po kayo. Sapagkat napakahalaga po yan, especially sa simbahan, na yun po yung backbone natin, na prayer na yan, na siyang magpupundasyon sa simbahan para tumatag. Hindi po pwede yan na support lang. Kailangan pa rin ng prayer talaga. So, yun po yung aking pong ninanais po sa inyo, mga kaprox, sa atin lahat, na patuloy po tayong lumapit sa Diyos. At ako po talaga excited po ako na ang plano ko po at binibigay ko sa Diyos. 3 beses na po ako nag-withdraw ng date, ng araw, oras, panahon para makapag-file ng bakasyon. Siguro ang huli ko pong pinailay sa February. Next month na po, yan. So sa next month po, in God willing, sa Diyos ko po ito binibigay. God willing, ay makauwi po kami ng February diyan sa Pilipinas upang mapakapanayam namin yung po mga ibang pastor diyan. Especially po si Bishop Paul. Makaka-interview po namin at sa iba pang mga pastor diyan. Maaari, baka sakali naman yung mga pong makakausap ay sila Pastor Louie na si Ate Mariel, yan sa JOG, maging sa Philcom na si Kuya Reniel, yan, makausap ko po yan. Sana po ay mabigyan ng pagkakataon at sa mga iba po na amin po pupuntahan ng travel ay baka maiba po yung aming pong mga i-shoot yan. Para naman po, maiba naman po tayo, no? But, of course, financial po yon. So, pinapanalangin po sa Diyos yun. Sana po ay makuha po namin yon at magawa po namin yon para po sa Panginoon at para din po sa inyo mga kaprox. At ayun nga po mga kaprox, ay patuloy na aking dinadasal na yung pong every month na ating pong gagawin, February, March, hanggang December, ay iplano nyo na po at ipanalangin na mayroon pong pagpasalamat sa Diyos. Yun lang, at kailangan natin lagi nating unahin ang ating Panginoon. Hindi yung pwede sabihin ng family first. Saan ka nakakita? Family first. God first. Yan. Second in family, and then ministry and career. Kaya nga po lagi ko sinasabing ganun eh. Kaya lang po, nalilimutan na, nire-reshuffle na po ng iba eh. Kaya dapat po, mauuna ang Diyos. Yan. So, yun nga po mga kaprox, ito nga po yung aking pong ito po yung aking pong verse for today. Yan, verse for today. Sa unang Thessalonica 5:16 hanggang 18, sabi nito, magala kayo lagi. Sabi magala kayo lagi. Palagi kayong manalangin at magpasalamat kayo sa Diyos sa lahat ng pagkakataon. Sapagkat ito ang kalooban ng Diyos para sa inyo, sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Amen. Amen, amen, amen. So yan po yung mga dapat po natin gawin. Magalak, manalangin habang tayo nananalangin. Meron pong kagalakan. Wag po yung parang iniiyak mo naman na bagay na kaya namang tugunin ng Diyos. Di ba? Pero meron naman talagang tao may emosyon. Pero respeto na lang po 'yun para sa kanya. So, yun nga po mga kaprox, ay gaya po na aking po sinabi, ay tayo po yung manalangin, mayroon pong pagpapasalamat. Sabi nga po sa quote for today, yan, quote for today, huwag kang mapapagod, manalangin at magpasalamat. Hindi ka iiwan ng Diyos at pababayaan kailanman. Di ba? Kailan naman talaga, totoo naman. Kahit saan naman, kahit pagkabata mo hanggang ngayon, iniingatan ka ng Panginoon eh. So, ibig sabihin, magpasalamat ka sa Diyos. Yan. So, maraming salamat sa maiksi natin na pag-uusap nito sapagkat ito po ay naway meron po itong napulutan na bahagi
ng ating pong verse na ito. At patuloy lamang po tayo mag-support sa ating po mga kaproks, sa ating pong EGMI Music. Labas na nga po at soon, malapit na po lumabas yung aming pong rap music. Yan. Medyo nililinis-linis ko pa eh. Nilinis po namin eh. Pero, abangan nyo po dahil may mga English na po kaming lalabas. Pero ito po yung original composition po to. Wala po itong cover-cover, wala itong... ito po yan, nagagaling po, pinipid ng Panginoon yung mensahe at nagagawa po natin. Yan, tayo po gumagawa ng pag-awit. At salamat po sa inyo po pag-support sa lahat na sumusubaybay, maging sa doon po sa aking pong pamangkin na kay Jennifer sa kanyang pong YouTube, sa YouTube channel ay nag-increase po ang kanyang pong subscriber. Maraming po salamat sa inyo sa nag-support po sa kanya at patuloy. Maging sa aking pong napatuloy sa JC Sandbox ay patuloy ng mga din po. Salamat din po sa kaya sa inyo na patuloy na sinusuportahan niyo po ang lahat po ng YouTube ng ating pong mga Kristiyano. Adalan po natin na unahin po natin ang ating pong sariling atin. Yung mga Pilipino na gumagawa ng content, suportahan po natin yan. Yung mga music na gumagawa ng Pilipino, suportahan po natin yan. Dahil unahin po natin ang sariling atin. No? Dahil yan ang dugong Pilipino. So, yun na nga po. Maraming po salamat sa lahat. At maging shoutout sa aking apo na si Rio Bennett Sayon. Talagang nunungis ko na yan. Baka po, God willing nga po, next month ay makauwi kami at mayayaan ko na ang aking pong apo. At patuloy na ingatan siya ng ating Panginoon. At kayo po, mga kapatid, sa iyo po ay lagi po tayong manalangin at magpasalamat. Ngayong 2025 ay patuloy tayong i-bless at ingatan at gabayan ng Diyos. Yun ang ating pong kailangan na panalangin sa ating Panginoon. At muli, ito ang inyong pong likod na si Prox Best na nagsasabing ito po nagsasabi na maraming salamat po sa lahat sa inyo pong pag-support dito po sa EGMI Online Music Radio.